sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng satinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang napakahalagang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating natatanging kahilingan. Sama natin sa panalangin ang kaliwanagan ng isipan at budhi ng mga namumuno sa ating bansa. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan at sa ating buhay. Pagdasal natin ang kalusugan ng mga may sakit. Pakisama po ang kalusugan na Nanay Feli, Leon Shai, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Cherry, Ruthie, Myla, Fe, Alona, Reg, Julie, Julian, Mario, Chris Akin, Amelita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya.
Sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubas, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita sa Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang paghingi kay Kristo ng tanda ng mga Pariseo. Pag sinabi pong tanda or signs, ito yung bagay na extraordinaryo, hindi normal. Himala, milagro, yun po. Na magpapatunay na sugo ng Diyos si Kristo. Yun ang hinihingi ng mga Pariseo sa Kanya. Ang nakatatawa, nakapagtataka, bago ang tagpong ito sa chapter 8 ng St. Mark, nakapagpakain na si Kristo ng 4,000 mga tao at higit pa, nakapagpakain na rin siya ng 5,000 mga katao at higit pa gamit ang kakaunting tinapay at isda. Nakapagpagaling na siya ng isang lalaking
pipi at bingi. Nakapagpalayas na siya ng demonyo sa mga inaalihan nito. Nakalakad na siya sa ibabaw ng tubig. Napagaling na niya yung babaeng matagal nang dinurugo. Binuhay niya na yung patay ng anak ni Jairo. Ano pa ba? At marami pang iba. Hindi pa ba himala ito? Anong tawag nila dito? Hindi ba milagro ito? Anong tawag nila dito? Ordinaryo ba ito? Kaya nga si Kristo ay napabuntong hininga na lang. Sabay sabing, hindi pagpapakitahan ng anumang tanda ang lahing ito. Kasi kung mahirap makakita ang nagbubulag-bulagan, mahirap makarinig ang nagbibingi-bingihan, mahirap din namang makaalala ang nag-uulya-ulyanihan o yung pagiging makalimutin na sinasadya lang. Sana po, huwag tayong tumulad sa mga taong ito. Kasi baka mapabuntong hininga para sa atin si Kristo. Bagamat malayo namang sabihin niya, hindi ko na i-bless ito. Hindi nakikita yung mga blessings na binibigay ko. Malayo naman sigurong sabihin niya yon. Pero kung ang dapat nating naisin sa buhay ay mapangiti ang Diyos. Higit sa sino mang tao, kahit na hindi natutuwa sa atin ang mundo, basta napapangiti natin ang Diyos. Ayos yun. Yun ang ating misyon. Yun ang maghahatid sa atin sa kalangitan. And so, yun ang ating hangarin. Now, kung yun ang ating dapat na pinakahangarin, ang matuwa ang Panginoon sa atin, iwasan natin, siya'y mapabuntong hininga sa atin. Napapabuntong hininga siya, syempre kapag tayo nagkakasala, lalo na yung mga matitinding pagkakasala na ayaw nating iwasan, ayaw nating talikuran, magkakwaresma na naman, ay na naman ang kasalanan mo, chismosa ka pa. Ito pa yung isa. Huwag sanang mapabuntong hininga ang Panginoon. Kasi ikaw itong, ano ba, hindi mo ba ako mahal? Ba't di mo pa ako pinapagaling? Ba't hanggang ngayon ganito ang buhay ko? Ano ba, hindi mo ba ako mahal? Ba't ayaw mo akong i-bless? Huwag namang sabihin ng Panginoon, ay, hindi pa ba sapat yung mga blessings na binigay ko sa'yo? Hindi pa ba sapat yung ako'y namatay para sa'yo? Ay. At huwag naman tayong dumako sa ganito, ha? Na hindi natin nakikita ang mga biyaya ng Diyos sa atin. Sabi nga nila, yung isang simpleng biyaya, napakahalagang biyaya. Sabi ko, hindi tayo nagising ngayon. O anong biyayang hihilingin pa natin? Simpleng pagising. Tremendous blessing. So, wag mag-ulya-ulanihan, ha? Huwag yung maging makalimutin na sinasadya lang, ha? Para lamang iangat yung kalooban natin, yung sumpong natin, yung yabang natin, upang mag-adjust ang Panginoon sa atin. Huwag ganon. Sinasadyang pagiging makakalimutin. Meron pa. Sabi ni Santiago sa ating unang pagbasa, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. May problema sa trabaho, may problema sa negosyo, problema sa pera, problema sa kalusugan, nagkasakit ka o ang mahal mo, problema sa mga taong ayan na naman, haharapin mo na naman sa opisina,
buhay pa! Buhay pa pala, kakarindi siya. Kung pwede lang akong umalis na sa trabahong ito, kaya lang kailangan kong pera. Ganun ba? Ito. Sapagkat alam ninyo na lalo kayong magiging matatag sa inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ng mga pagsubok na yan. Sabi dito, magalak kayo pag may ganyan. Ano reaksyon nyo dyan? Ba't ako magagalak, Father? Problema ako, magagalak ako? Okay ka lang? Yung sabi dito ito. Sapagkat alam ninyo na magiging matatag ang inyong pananampalataya dahil dito. Sapagkat alam ninyo na may maidudulot na mabuti sa inyo ito. For you know, alam nyo ito. Either because naranasan mo na, lalo na yung mga may edad ngayon, yung taga na sa panahon, marami na kayo na pagdaan ng pagsubok. Kaya ganyan kayo ngayon, mas matured kayo. Mas sumasampalataya kayo. Mas malawak ang pangunawa ninyo. Mas pasensyosa kayo. Kasi alam nyo na Oo nga. Mga problema malalampasan. Hindi lang malalampasan, may maganda pang idudulot yan kapag in-endure natin ng may pananampalataya yan. Di ba? Ito, madalas ko itong sinesermon. Madalas na sinesermon ng pare. Madalas ko itong sinesermon. Di ba? Dito nga nag-ugat yung favorite na quote na ginawa ko. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na umiyak o maghirap kung wala siyang magandang binabalak. Ito yun So alam ko to. Batay sa karanasan ko, mas lalong batay sa karanasan ng iba, na naranasan ko dahil narinig ko, nakita ko. So pwedeng yung karanasan, hindi direct pwedeng indirectly. Sa dami ng nakita kong, namatay. Nang may pananampalataya na matibay, na kahit hindi gumaling sa sakit nila okay lang. Sapagkat alam nilang makakasama nila ang poong may kapal. Yung mga karanasan ganon. Obviously, hindi ko pa naranasan yung buhay pa ako Pero nakita ko, alam ko to. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos na umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Bakit? Kahit lagi ko na sinesermon, minsan kapag may problema ako nakakalimutan ko to Kayo po, madalas nyo ring naririnig sa sermon ito. Naranasan nyo na rin po ito. Naranasan na rin ng ibang tao ito na nakita niyo, naipayo nyo na ito. Kapatid, pagdadasal kita, kaya mo yan. Malalampasan mo yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya may biyaya din dyan. Mapapabanal ka yan. Ayun tayo Pero bakit kapag ikaw na yung may problema? Lord naman Bato. Bakit hanggang ngayon may ganito akong problema? Anyari? Nakakalimutan? Sinasadyang kalimutan para makapag-demand lang. Lord! Alisin mata! Naku. Mapapapuntong hinigan din ang Ay, Father Fidel. Lagi mo sinesermon yan. Alam mo na may magandang idudulot sa iyo ang pagsubok na yan. Hi, Betty. Hi, Rose. Hi, Edwin. Hi, Philip. Pinayo mo na yan sa kaibigan mo Alam mo na all things work together for the good of those who love Him. Even sufferings can contribute for your good. Ano ito? Nakakalimutan mo? O sadya mong kinakalimutan para sumbat sa akin?
Anong in-expect natin? Babaguhin ito ng Panginoon? O sige, nagtatampo ka, Father. Nagtatampo ka, Philip. Nagtatampo ka, Edward. Sige na. Ano ka na? Sasolve ko na, okay na, wala na problema. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi kadugtong ito nung, kung gusto niyo sumunod sa akin, buhatin niyo ang inyong krus. Kadugtong ito yun eh. Katema ito, kadiwa ito eh. Kadugtong ito lalong-lalo na ng buhay, mga salita at gawa ni Jesus. Halimbawa ni Jesus. Kadugtong, hindi niya babaguhin ito. So, wag nating isipin na ang Diyos ang siyang mag-a-adjust. Tayo ang mag-a-adjust. Dapat tandaan natin ito. Huwag nating kakalimutan ito. Para kapag ayan na ang mga pagsubok, huwag tayong pangunahan ng lungkot at takot. Huwag tayong pangibabawan ng lungkot at takot. Manapa, pangibabawan tayo ng curiosity or even pananabik. Ano kaya ang magandang balak ng Diyos para sa akin at sa aking pamilya dahil sa problemang ito? Inalaw niya eh. May magandang idudulot. Basta ako at ang aking pamilya, o kahit ako lang, ay sumampalataya sa Kanya sa kabila ng aking mga hindi magandang karanasan. Hindi ko po sinasabing, hangarin natin, Lord, ala akong problema ngayon, bigyan mo ako para may magandang mangyari sa akin. Hindi, o ganun, hindi yun, hindi normal yun. Ang sinasabi ko ay, kapag dumating na, tama pa rin magdasal tayo, Lord, sana po ganito, sana po, okay. Kahit na habang may problema tayo, Lord, sana gumaling na po ako, Lord, sana po makaahon na po kami, okay yun. Pero kapag dumating ang problema, o habang nandiyan na pa yung problema, huwag nating pabayaang maghari ang lungkot at takot sa atin. Sapagkat siguradong may lungkot at takot, hindi mawawala yun. Normal yun. Pero hayaan nating minimal % lang. Ang mas pangibabawi natin ay ang pananampalataya natin na may maganda itong idudulot sa atin dahil pinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. That is a very good act of faith. That is a very good act of faith. Sumasampalataya ka kasi hindi mo alam, paano magandang idudulot? Problema, maliwanag ito eh. Iyon ay napakagandang pagkilos ng pananampalataya. Kasi naniniwala ka, hindi pa man kahit wala kang nakikitang koneksyon, konektadong resulta, o konektadong bagay, nananampalataya ka sapagkat alam mo, for we know, alam ko, hindi bibiguin ng Diyos ang pananampalataya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. He can turn my problem into blessing. Ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. In His way, in His time, magaganap ang higit pa sa inaasahan ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam ko, I am walking by what I know. I am walking by faith. Hindi pa sumasablay ang Diyos dito kung ako'y magtatapat. Ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ng Diyos ang samo ko. Tiringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, pasensya na sa mga pagkakataong aaminin ko na. Sinasadya akong kalimutan kasi pinangingibabawan ako ng lungkot ko, ng takot ko, at pag-aalala, paano na? Pasensya na. Dapat nga palang ang mas mangibabaw sa akin ay pananampalataya ko na kahit di ko nakikita, kitang-kita mo na sapagkat ikaw ang Alpha at ang Omega. And you are the God who walks before me. Nandun ka na sa pupuntahan ng problemang ito eh. Ayos na, planchado ng lahat eh. Tulungan mo ako na irespeto ang proseso mo pagpunta dito. Tulungan mo ako na hintayin ang timing mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi sumasablay. Sapagkat tapat siya sa pangako niya, siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan every step of the way. Nandoon siya, hindi niya tayo kailanman iiwanan. Tandaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Kaya si Jesus ay nasa problema natin. Hindi lang tayo ang dadala ng bigat, mas mabigat ang dinadala niya para sa atin. Kung wala si Jesus sa tabi natin, mas hindi natin makakayanan. Tandaan mo, kasama mo siya, kaya mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakitandaan. At mahal ka niyang lubos, hindi niya pababayang matapos ang lahat sa pagdurusa. Kung ang kamatayan may muling pagkabuhay, ang problema mo pa ba? Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Come on! Huwag kang patalo sa lungkot, huwag kang patalo sa takot. Natural yan, pero hindi natural na patakot ka, palungkot ka, patalo ka. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kay Jesus. Mas malaki ang biyaya at pagmamahal niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Balik, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo, ngayon'y umaawit sa'yo, ay sumasamba't nananalig. Umaasang diringgin ang bawat dalangin, sa alay na ito'y nakalaki.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo.
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mapapalad ang tapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalalang nawa sa taong dalita, sila'y kakaawan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba, sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo saglit.
pahingi po ng pahiram ng konting minuto para sa pagtatalaga at pagpapanibago ng mga miyembro ng Legion of Mary. Pagtawag sa pamunuan at membro ng bawat presidium. Presidium Our Lady of the Most Holy Rosary, Mountain View. Pangulo, Sister Monique Viles. Pangalawang Pangulo, Sister Florida Tabot. Secretary, Sister Marlene Libilo. Treasurer, Sister Jacinta Urate. Auditor, Sister Linda Hanaban. Presidium Our Lady of Fatima, Harmony Hills 1, Group 1. Pangulo, Sister Judith Carlos. Pangalawang Pangulo, Sister Evangeline Navarro. Secretary, Sister Socorro Sumida. Ingat Yaman, Sister Gaudiosa Lumpay. Auditor, Sister Janiela Fiameta. PRO, Sister Lourdes Banyola. Members, Sister Viviana Planas and Sister Bernadette Ciprado. Our Lady of Lourdes, Harmony Hills 1, Group 2. Pangulo, Sister Veronica Gonzalez. Pangalawang Pangulo, Sister Candida Banyar. Secretary, Sister Imelda Ityong. Ingat Yaman, Maria Adel Barcelon. Auditor, Sister Flor Flores. PRO, Sister Juanita Castres. Members, Sister Jenny Gonzalez and Sister Marichuting. Our Lady of Grace, Harmony Hills 1, Group 3. Pangulo, Sister Sabina Ilenzano. Pangalawang Pangulo, Sister Maya Patrocinio. Secretary, Sister Marivic Nieva. Ingat Yaman, Sister Nora Palen. Auditor, Sister Cirilina Manico. PRO, Sister Simeona Astilla. Members, Sister Emma Carillo. Sister Leonida Amor Santiago, and Sister Sine Doreco. Pangako ng mga kasapi. Bilang mga kasapi ng Legion of Mary, dito sa ating Quasay Parish, Our Lady of Lazaret Curia, nangangako po ba kayo na lalong palalamin ang pagkilala at relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Mahal na Birhen? Nangangako po ba kayo na inyong isasabuhay ang mensahe ng Mahal na Ina, lalo na ang pagpapahalaga sa pagsimba, pagpapalaganap ng pagkakasundo na magdudulot ng kapayapaan? Nangangako po ba kayo na maglilingkod ng may katapatan at katyagaan at magsusuportahan bilang isang kasapi ng Legion of Mary? Yaman din lamang na naipahayag na ninyo ang inyong mithiin ayon sa layunin ng samahan. Inihiling ko ngayon na lumapit po ang inyong mga tagapagtaguyod upang isuot ang medalya milagrosa na simbolo ng pag-iingat ng Mahal na Ina. Inaanihan po ang mga tagapagtaguyod na magsusuot ng medalya sa kanila. Ingat lang po sa stairs. Harap po kayo, harap po kayo. Ingat po, ingat sa stairs, ingat. Ingat po sa hagdan, ingat sa hagdan.
Mamaya na po yung picture. Harap na po dito. Harap muna dito. Hirap muna dito. Pangako ng mga kasapi ng kapatiran ng mga deboto. Ako ay nangangako na magiging tapat at membro ng Legion of Mary sa abot ng aking makakaya. Tutulong ako na mapapalaganap ang mensahe ng Birhen sa lahat. Hinikayatin ko ang maraming Kristiyano na magsimba kapag linggo. Lagi kong ipalalangin ang pagbabalik loob ng makasalanan. Magiging malinis ang aking pamumuhay at ihahandog ang aking kakayahan sa pagtatanggol sa simbahan, sa pagpapalaganap ng kanyang aral at pagtulong sa kapwa, na mula sa kay Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. At sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng inang simbahan, tinatanggap ko at binabasbasan sa ngalan ng simbahan ang inyong ginawang pangako bilang mga miyembro ng Curia ng Our Lady of Lazaret, Legion of Mary. Pagpalain ito ng mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Harap po tayo sa bayan ng Diyos. Bilang pagtanggap po sa kanila, palakpakan po natin sila. Thank you po. Pwede na pong ihatid sa huling hantungan. Pwede na po kayo punta sa upuan. Pwede na po kayo sa upuan. Okay na po. Opo. Ingat po, ingat. Magsitayo na po tayo. Salamat po sa inyo. Salamat sa paghihintay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal amin iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Thank you po. May pakumpisal po, ha? Kung sino gusto makumpisal pagkatapos ng misa. Pagkatapos nito po.